Sa harap ng pinaigting na pagpapatupad ng Pogo sa bansa, bumuna ang PNP-CIDG ng Cracker Team kasama ang PAOCC o PAOK upang mapabilis pa ang pagtunton sa mga iligal na operasyon nito. Kaugnay niyan, hindi rin lusot sa patong-patong na mga reklamo habang nahuling Pilipino sa ginawang Pogo Raid. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. We intend to do this. We will not stop this because, as we have already known, this is the mandate of our President, Ferdinand Marcos Jr., to stop all pogos, regardless kung guerrilla ba sila. Bumuna ng isang timang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para tugisin at tuluyang tuldukan ang naglipa ng guerrilla style o guerrilla type na pogo sa bansa. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel Marlon Quimno, focus ng binuong team ang pagsasagawa ng surveillance, pag-iimbestiga at pag-aresto sa mga sangkot sa illegal pogo operations lalo tigit sa Metro Manila. Tuloy-tuloy din daw ang pinaigting nilang operasyon nitong nakarang linggo nang hinainan ng mga tauhan ng PAOK, CIDG at BI ng isang mission order laban sa mga dayuhan na iligal na nagtatrabaho sa Tambo, Parañaque. Sa pagsalakay ng mga otoridad, tumambad ang maraming computers at mga vaults. Bukod dito ay libo-libo mga cellphone at SIM cards din ang na-recover ng PAOK sa isinagawang raid. Tumambad din ang isang kwarto sa loob ng gusali na ginagamit umano sa lab scam. The illegal activities happening inside is the first, physically, andun yung mga computers na may mga screenshots kami na nagpapatunay na merong online gaming. And at the same time, naabutan namin yung mga victim doon, yung mga foreigner na sila yung nag-ano sa amin na indeed there was human trafficking. Nasa 300 na mga Pilipino ang nahuli sa loob ng hub na nagtatrabaho bilang mga customer service relations. Nasampahan na ng reklamo ng CIDG NCR Field Unit ang 22 individual na kasama sa Pogo Raid na isinagawa nila sa Parañaque noong Huwebes. Sa 22 na nasampahan ng reklamo, 20 dito ay Chinese at 2 naman ay mga Filipino na administrator ng Pogo Hub. Kasong paglabag sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act ang kinakaharap ng mga nahuli. I think this is the first time that a Filipino is also criminally charged regarding human trafficking. The 2 Filipinos that being charged is also held liable because they are part of the agency that being accosted as the administrator of the Pogo operations. Samantala, tiniyak naman ng BI ang mabilis na pag-deport sa mga dayuhan na involved sa illegal na operasyon ng Pogo. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado na nananatiling top priority ng ahensya ang pagpapadeport sa mga ito pabalik sa kanilang mga lugar. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.